Juanco Aquino III. Gayun din ang bagong vice-presidente ng bansa na si Jejomar Cabawatan Binay. Live mula rito sa Quirino Grandstand kung saan idaraos ang panunumpa. Ako naman Arnold Clavio. At ako po si Vicky Morales, kasama po ang buong puwersa ng GMA News and Public Affairs. Ihahatid po namin sa inyo ang mga pinakasariwang pangyayari sa bisperas po ng inauguration. Sa kasalukuyan po mga igan, ay nagsasagawa po ng mga rehearsal pa rin sa entablado. Planchado na ang seating arrangement para sa inaugurasyon dito sa Quirino Grandstand bukas. Pagkatabi po ng upuan sina President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Katabi nila sa upuan sina dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Joseph Estrada. Sa likod ni Aquino at Binay, pepwesto naman po ang kani-kanilang pamilya. Hindi sa inaugural address. May upuan din sa stage ang nobya ni Aquino na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Sa kaliwat kanang bahagi ng stage ay mahigit 2,000 upuan naman ang ipinuwesto. 300 upuan ang inilaan naman sa mismong center stage. So, ready na nga ang Quirino Grandstand para sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino bukas. Nag-soundcheck na rin sa Quezon Memorial Circle na pagdarausan naman ng street party. Saksi si Cara David. Ginayakan na ang buong entablado ng Quirino Grandstand kung saan manunumpa sina Benigno Simeon Aquino III at Jejomar Cabawatan Binay bilang mga bagong lider ng ating bansa. Bukod sa mga palamuti, may mga fountain din sa magkabilang gilid ng grandstand. Mananaig daw sa entablado ang matingkad na kulay dilaw ng 2,000 Mocara orchids na locally grown at galing pa ng UP Los Baños. Pinoy na Pinoy. Ang alin po? Ang mga flowers na gagamitin. Wala pong imported? Wala. Dito lahat nag-produce yan. Sinuyod na rin ang mga bomb-sniffing dogs kanina ang buong grandstand para matiyak ang kaligtasan ng buong okasyon. 150,000 ang inaasahang dadalo sa makasaysayang inaugurasyon. 4,500 ang binigyan ng tickets at imbitasyon, kabilang na ang mahigit 100 foreign dignitaries. Limitado ang makakaupo sa paligid ng entablado, kaya nag-set up na ng malalaking video screens sa gilid ng grandstand at maging sa Quirino Park para lahat makapanood ng inaugurasyon. Nagsagawa na rin kanina ng briefing sa mga ushers at usherettes. Si Ambassador Miguel Perez Rubio ang namuno sa protocol. Siya rin ang protocol officer noon ni dating Pangulong Cory Aquino. Susundan daw nila ang estilo ng inaugurasyon ni dating Pangulong Ramon Magsaysay na nanumpa rin sa Quirino Grandstand noong 1953, kung saan may mga ritual na nagpapakita ng malinis na pagpapalit ng kapangyarihan. Times do evolve. That is a part of humanity. But traditions also maintain the history of a country. It should not be forgotten. Samantala, puspusan na rin ang paghahanda sa Quezon Memorial Circle kung saan magaganap ang street party para kay President-elect Aquino. Halos buong maghapong nag-soundcheck ang mga teknisyan. Di rin matatawaran ang mga high-tech na ilaw na gagamitin para mas magbigay buhay sa mga pagtatanghal. 9 na kamera ang nakasetup dito. Sa sentro ng entablado, may giant 18 by 25 feet LED screen. May mga nakakalat ding video wall sa iba't ibang parte ng circle. Bagamat sa gabi pa ang selebrasyon sa Quezon City Circle, maaari nang pumunta dito ang mga tao ng alas 9 ng umaga. Ipapalabas kasi sa giant LED screens ang inaugurasyon sa Quirino Grandstand. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Samantala, posibleng ulanin ang inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay bukas. Ayon po sa Pag-asa, dahil yan sa low pressure area o namumuong sama ng panahon na namataan 70 kilometro hilagang kanluran ng Masbate. Nakapalob ito sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Central at Southern Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao. Kaya paalala po sa mga dadalo sa inaugurasyon, tiyakin po may dala kayong payong para hindi mapasa sakaling umulan.
Nagpapahinga na si President-elect Noynoy Aquino sa kanyang bahay sa Times Street sa Quezon City. Todo higpit naman ang pagbabantay ng Presidential Security Group sa lugar. At live mula sa Times Street sa Quezon City, saksi si JP Soriano. JP. Vicky, bandang alas 10 ng gabi na dumating na dito sa kanyang tahanan sa Times Street sa Quezon City, si President-elect Noynoy Aquino. Di na siya nagbigay ng pahayag sa media, pero nang ating siyang maaninag Vicky sa kanyang sasakyan ay siya nakangiti, nakasuot ng itim na t-shirt at habang nakaupo doon sa passenger seat. Wala namang nabanggit na kasama ang ating bagong Pangulo nang siya'y pumasok sa kanyang tahanan. Sa ngayon daw, Vicky, ay nagpapahinga ng ating incoming President bilang paghahanda sa kanyang panunumpa bukas. Pero Vicky, ang mga nakatalagang security detail dito ay wala na raw tulugan. Pasado alas 9 ngayong gabi nang dumating dito sa bahay ni President-elect Aquino si Colonel Jeff Delgado ng Philippine Air Force. Pag-uusapan daw kung magkakaroon pa ng last minute na pagbabago sa inilatag na security arrangement para sa inaugurasyon bukas. Pamuningan naman ang mga PSG na i-deploy dito sa Times Street. Sina Master Sergeant Antolin Lohero at Inspector Benito Tarun na dating nang naglingkod kay dating Pangulong Cory Aquino. Sabik daw sa mangyayaring panunumpa ng bagong Pangulo bukas. Excited din po. Medyo. So far, wala na. Basta ang gawin lang yung trabaho. Kayo ho ba ganun din yung feeling niyo? So naman, medyo inaayusin lang namin yung trabaho dito. Kasi bukas na yung inauguration nga yun sa security. Sa entrance pa lang ng Times Street, kitang-kita na rin ang excitement ng mga kapitbahay na incoming president para sa kanyang inaugurasyon bukas. Ang restaurant na ito sa bungad ng Times Street, may 50% discount pa bukas sa lahat ng kakain. Kanina, maagang umalis si Aquino upang dalawin at pasalamatan si Iglesia ni Cristo Executive Minister Ka Eduardo Manalo sa suportang ibinigay sa kanya noong kampanya. Buong araw ay labas-masok din ang ilang nangangasiwa sa programa sa inaugurasyon. Vicky, in punto alas 9:45 ay aalis dito sa Times Street si President-elect Noynoy Aquino para sunduin sa palasyo si outgoing President Gloria Macapagal Arroyo bago tumuloy sa Quirino Grandstand para sa inaugurasyon. Kaugnay nito ay itinaas na sa heightened alert status ang buong pwersa ng NCRPO simula kaninang alas 6 ng gabi. At live mula rito sa Times Street sa Quezon City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa bisperas ng kanyang inaugurasyon, kaliwat ka ng okasyon naman ang dinaluhan ni Vice President-elect Jejomar Binay sa maghapon. At live mula sa Makati City, saksi si Michael Fahatid. Michael. Igan, Vicky, naging abala nga ang buong araw ni Vice President-elect Jejomar Binay sa bisperas ng kanyang inaugurasyon bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Malalim na ang gabi pero abala pa rin si Vice President-elect Jejomar Binay. Pasado alas 8 ng gabi nagtungo si Binay sa San Juan Sports Arena upang pangasiwaan ang oath-taking ng ilang lokal na opisyal ng lungsod. Gaya ni na Congressman-elect J.B. Ejercito at San Juan Mayor-elect Gia Gomez. Dinaluhan din ito ng pamilya Ejercito Estrada sa pangunguna ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada, ang standard bearer ni Binay nitong eleksyon 2010. Kaninang umaga ay bumisita si Binay sa Makati City Hall kung saan sinalubong siya ng kanyang mga taga-suporta. Bukod sa pagkapanumpa ng ilang pang lokal na opisyal mula sa Bulacan, Tarlac, Muntinlupa at Caloocan, si Binay pa mismo ang nagkasal sa anak ni dating House Speaker Jose de Venecia na si Joey de Venecia at kanyang nobya. Alas 10:30 naman ngayong gabi nang dumating dito sa kanyang bahay sa Makati ang Vice Presidente. Alas 11 ng gabi nang umalis patungo Manila Hotel si VP Binay kung saan siya nakabilit. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapanayam si VP Binay at ito ang kanyang sinabi. Mangangako na tutuparin yung mga pinangakong gagawin nung nakaraang kampanya. Ano pong aasahan ng ating taong bayan naman kay Vice Presidente Jejomar Binay? Yun kung pakiusap sa inyo po mga kababayan na huwag niyo pong lubayan ng pagdarasal para kami hong mga inihalal ninyo magpakatotoo sa kanilang pangako na makatutulong sa ating bansa at sana ho ay maging tama ang aming magagawa. Good luck po, Vice. Salamat ng maraming salamat. Alas 10:30 naman ng umaga bukas ay inaasahang darating ang VP-elect sa Quirino Grandstand, lula ng electronic jeepney, isang pet project niya nang manilbihan siya bilang mayor ng Makati. Live na rito sa Makati, ako si Michael Fahatid ng inyong saksi.
Samantala, pinangalanan na ni President-elect Noynoy Aquino ang bubuo ng kanyang gabinete. At dahil wala pang napipiling kalihim ng DILG si Aquino, si Aquino muna ang pansamantalang mamamahala ng kagawaran. Saksi si Ruth Cabal. Sila ang mga alter ego ng papasok nating Pangulo, ang gabinete ni President-elect Noynoy Aquino na siya raw magiging mga kaagapay niya sa pagresolba sa mga problema ng bansa. Gaya ng una niyang inanunsyo, Executive Secretary niya ang matagal ng kaibigang si Quezon City Administrator Paquito Ochoa. Ang ilan naman galing pa sa administrasyon ng kanyang ina, tulad ni na incoming DOTC Secretary Ping De Jesus, retired General Voltaire Gazmin sa Defense, Butch Abad sa Budget Department, at si Cayetano Paderanga Jr. magbabalik sa NEDA. Pero mula sa Administrasyong Arroyo, tanging si DFA Secretary Alberto Romulo lang ang nanatili. Si outgoing CHR Chair Laila De Lima na ilipat sa Department of Justice, habang si POEA Administrator Rosalinda Baldos tinalagang Labor Secretary. Datihan na rin sa gobyerno ang tinalagang Environment Secretary na si Yusek Ramon Pahe, Quezon Congressman Proceso Alcala sa DA, Dr. Enrique Onas sa DOH, Gregory Domingo sa DTI, Jose Rene Almendra sa DOE, Rogelio Singson sa DPWH, Patricia Licuanan sa CHED, Attorney Kim Jacinto Henares sa BIR. Bukod kay Abad, ang iba pang hayate na balik gabinete ay sina Dinky Soliman sa DSWD, Cesar Purisima sa DOF, at Ging Deles bilang Presidential Advisor on the Peace Process. May mga baguhan din sa serbisyo publiko tulad din na Brother Armin Luistro sa DepEd, Alberto Lim sa Tourism, at Mario Montejo sa DOST. Ang tinalagang ang Secretary of Agrarian Reform na si Virgilio de los Reyes, nakilala lang daw ni Aquino nung mismong araw na in-interview siya para sa posisyon. Ang dati ng mga staff ni Aquino nabigyan din ng pwesto, Julia Abad bilang Presidential Management Staff Chief, ang Presidential Spokesperson si Edwin Lacerda, at si Eduardo de Mesa ang Presidential Legal Counsel. At ang bagong hepe ng Armed Forces si Major General Rick David. You will see, di ba, parang the young and also young. Yeah? Yeah? But bottom line is, these are the people who I believe have committed to the philosophy that the problems in this country are solvable and not intractable, have the energy and the commitment to sacrifice, to do the necessary things that will affect the changes that the people are aspiring for. May napili na raw si Aquino bilang National Security Advisor pero di niya pa nakakausap kaya di niya muna inanunsyo. Wala pa rin naitatalagang DILG Secretary si Aquino kaya siya raw muna ang uupo sa pwestong ito. Tatlo raw ang pinagpipilian niya para dito pero di raw kasama si Vice President-elect Jejomar Binay na nauna nang nagpahayag ng interes sa posisyon. Hindi raw ito inalok ni Aquino at di rin naman daw hinihingi sa kanya ni Binay. Si Senador Mar Rojas di raw mawawala sa eksena kahit pa may isang taong ban laban sa pagtatalaga sa pwesto ng sino mang tumakbo sa eleksyon. I believe it does the country good for me to continue working with Senator Rojas now in a private capacity, but down the line, I do envision getting him a position within the cabinet. Alinsunod sa pinangako niya sa kampanya na pagsugpo sa katiwalian, tinalaga ni Aquino si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. para manguna sa isang Truth Commission. This Truth Commission is the commission, the body that I promised the people we will set up to put a closure on so many issues. Not only on Mrs. Arroyo, I said all issues. Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Magkakasama namang dinalaw ni President-elect Noynoy Aquino at ng kanyang mga kapatid ang puntod ng kanilang ama't ina sa Manila Memorial Park. Isang misa ang idinaos kung saan hiniling na patuloy na gabayan ang papaupong Pangulo. Saksi si Sandra Ginaldo. Sa bisperas ng kanyang inaugurasyon, inalala ni President-elect Noynoy Aquino ang kanyang mga magulang. Kompleto ang magkakapatid sa misang ginanap sa puntod ni dating Pangulong Cory at dating Senador Ninoy Aquino. Naroon din ang ilang kamag-anak at malalapit na kaibigan. Si Father Catalino Arevalo ng malapit sa pamilya Aquino ang nagmisa. Sa kanyang homily, inalala niya ang kabutihan ng mga magulang ni Aquino na sana raw ay patuloy na gumabay sa susunod na Pangulo. And our prayer today, let it come really from the depths of our hearts, is that that friend may be with President Noy always, every day, every moment of his service, so that he may really love and serve our people. Pinasa ang dasal na ginawa ni Pangulong Cory para sa uniko ihong si Aquino. President Cory gave a talk at Santo Domingo to start. Sa misa, nakita ang pagiging malapit ni Aquino at pamangking si Josh. Bago tuluyan nagtapos ang misa, nagsalita si Aquino.
Hindi ko maiwasan na medyo magkaroon ng konting emosyon ngayong gabi. Dito po tayo sa pupunta ng mga magulang. Dito na siguro nagsimula. At sana naman po dito tayo ma-review. No? Na maumpisa na ho yung huling iyugto sana ng laban. Hindi naman nagpaunlak ng interview si Chris. Nagpatikim naman ang Philippine Madrigal Singers ng performance nila sa inaugurasyon bukas. Pero paglilinaw nila, ibang bersyon ng Bayan Ko ang kakantahin nila bukas. Pagkatapos ng misa, tumuloy ang pamilya Aquino sa bahay ng kanilang lola sa Dasmariñas Village sa Makati para sa isang salo-salo. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Samantala, karaniwan na ang mga rally sa buong 9 na taon sa pwesto ni Pangulong Arroyo. At sa kanyang pagbaba sa pwesto, kilos protesta rin ang pabaon ng mga militante sa kanya. Saksi si Cesar Apolinario. Minarka ng kaliwat ka ng protesta ang 9 na taong pamumuno sa bansa ni outgoing President Gloria Macapagal Arroyo. Pati nga si dating Pangulong Cory Aquino nakiisa noon sa panawagang bumaba na sa pwesto si Ginang Arroyo. Maliban pa sa mga aligasyon ng korupsyon at isyu ng extrajudicial killings, nakasulsi sa mga protesta noon ang di mamatay-matay na pagdududang nagkahukus-pokus sa 2004 presidential elections. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency, not once, but twice! I am sorry. Kaya sa huling 24 oras ng pamumuno ni Arroyo, protesta rin isinara ng mga militante ang kanyang termino. May bahid man ang pagdiriwang ang protesta ngayon sa pagbaba sa pwesto ni Arroyo, hitik naman ito sa pahiwatig ng susunod nilang hakbang kaugnay sa mga kontrobersyang kinasangkutan ng papaalis ng Pangulo. Kakibat ito ang isang panawagan kay incoming President Noynoy Aquino. Paalala naman sa papasok na Administrasyong Aquino na kailangan magkaroon ng hustisya doon sa 9 na taong panunungkulan ni GMA. 9 na taon ng pagpapahirap sa tao yan. So kailangan nating makita na may katarungan para doon sa mga nabiktima ng nagdaang administrasyon. Ang kilusang Mayo 1 naman, simbolikong warrant of arrest para kay Ginang Arroyo ang bitbit patungo sa palasyo. Pero sa barikada pa lang, hinarang na sila ng mga pulis. This time next week, I will be moving into a new phase of life, leading a quieter public role. Sa kanyang paglisan sa pinakamakapangyarihang pwesto sa bansa, uupo naman si Arroyo bilang kinatawan ng 2nd distrito ng Pampanga. Pero kung ibig sabihin ba nito'y isang mas mapayapang buhay sa politika para sa kanya, panahon na lang ang makapagsasabi. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Hanggang sa kanyang huling araw bilang Pangulo ng Bansa, abala pa rin si outgoing President Gloria Macapagal Arroyo. Saksi si Sherry Ann Torres. Tapos na po ang parangal. Sa huling araw ng pamumuno ni outgoing President Gloria Macapagal Arroyo, huling saludo rin ang ibinigay sa kanya ng Philippine Coast Guard. The Strong Republic Nautical Highway brainchild by no less than the President. Binigyan pa nga ang Pangulo ng replika ng Ro-Ro vessel bilang pagkilala sa mga nautical highway na itinayo sa ilalim ng Arroyo administration. Pagkatapos nito, dumiretso si Pangulong Arroyo sa palasyo para parangalan ang mga taga-COMELEC sa naging tagumpay ng kauna-unahang nationwide automated elections. Panay ang ngiti at pakikipagkwentuhan ni Arroyo sa mga commissioner. Tila ba pahiwatig na sa takip silim ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo ay malaki ring tinik ang mabubunot sa kanya. Pero nang usisain na sa kanyang paghahanda sa inaugurasyon bukas, matipid muli ang pahayag ng Pangulo. What will you wear tomorrow? I haven't thought about it yet. Kami yung mga huling i-open pinirma. Still a working day for you. Hanggang ngayon. To the last day. Still a working day. Siyempre. Ma'am, any message to the media before you say goodbye to us tomorrow? Ang Rizal Hall sa Palasyo halos bakante na sa mga gamit. Malinis na rin ang paligid. Dumating na rin kanina sa New Executive Building ang mga gamit mula sa Malacanang sa Cebu na nakabase sa Cebu.
Tuloy naman ang pag-aayos ng gamit sa Aguinaldo State Dining Room na pagdarausa ng unang cabinet meeting ng Aquino administration bukas. Humarap din sa media kanina ang 7 tagapagsalita ng outgoing president. Tiwala raw sila na masayang magpapaalam ang kanilang boss sa Malacanang bukas. Pero hanggang sa huling sandali, todo depensa pa rin sila, hindi lang sa mismong pamumuno ni Arroyo, kundi pati na rin sa mga kwento ng madalas umanong pagtataray ng Pangulo. Saka yung batuhan, legend lang yun. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Pati po ang presidente, tao din. Kung may mga panahon man na naging ganon ang Pangulong Arroyo, siguro kaunting pag-unawa. Sa kanilang pinakahuling cabinet meeting ngayong hapon, inaprubahan ng Pangulo ang transition report na ibibigay niya kay incoming President Noynoy Aquino. Isa-isa ring ginawaran ng parangal ng Pangulo ang kanyang mga naging tauhan na sinundan ng pribadong party sa Bahay Pangarap. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan ang puspusang last-minute rehearsal ng mga magtatanghal sa inaugurasyon bukas. Ang pag-aayos sa inaugural cake na may higanting imahe ng Malacanang. Ang bagong 3D camera gagamitin sa coverage ng GMA News and Public Affairs sa inaugurasyon ni Aquino at Binay. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Maraming salamat. Paigpit ang security inspection sa Manila Hotel kung saan magpapalipas ng gabi ang pamilya Aquino at iba pang mahalagang panauhing dadalo sa inaugurasyon bukas. Live mula sa Manila Hotel, saksi si Lia Manyalak. Lia. Igan, lalo ngang hinigpitan ng seguridad sa Manila Hotel kung saan manggagaling ang ilan sa mga kamag-anak at bisita ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay na dadalo sa inaugurasyon sa Quirino Grandstand bukas. Sa tindi na seguridad sa Manila Hotel ngayong gabi, tanging check-in guests lang ang pinahihintulutang makapasok sa hotel. Maging ang driveway, hindi maaaring basta daanan ng kahit anong sasakyan at nagkalat ang mga pulis sa paligid ng hotel. Sa Manila Hotel nakabilet si Vice President-elect Jejomar Binay at kanyang pamilya, ang Aquino sisters at ilang foreign dignitaries tulad ng ambassador ng China at Brunei. Dito rin sa hotel magpapalipas ng gabi ang international singer na si Charis at ilang miyembro ng media. Bago ang mga butler na magsisilbi sa magkakapatid na Aquino at bilang pakikiisa sa makasaysayang inaugurasyon, dilaw ang necktie na isusuot nila. Kasi nagiging mas-serve namin sila, saka excited na medyo kabali na rin. So pinaghandaan mo ba yung... Pinaghandaan. Paano? Parang bed rest din. Ang mga kapatid ni President-elect Aquino ang unang makakagamit sa bagong-bagong executive lounge. A la carte ang pagkain dito. But here we're trying some of the setups for breakfast, for high tea, for cocktails, just a cup of coffee. So you'll be very busy from tonight and until tomorrow? Yeah, from this afternoon onwards. Bagong disenyo rin ng kapis ang mga elevator. Sa mga suite naman tulad nito matutulog ang pamilya Aquino. 21,000 ang bayad dito sa isang gabi. May tigda 2 flat screen TV, iPod dock at may flat screen TV pati sa CR. Wi-Fi ready rin. I think it's the first time that the Philippines has a proper first family that is so much involved. And the fact that they've chosen us is, of course, a huge honor. Igan, pasado alas 10 ng umaga, inaasahan na aalis ng Manila Hotel ang pamilya Aquino upang makarating sa Quirino Grandstand ng ganap na 10:25 a.m. At live mula dito sa Maynila, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Subsub pa rin sa pag-ensayo ang mga bigating music artist na magtatanghal sa makasaysayang panunumpa bukas. Lumikha na rin ng espesyal na areglo ng Lupang Hinirang si Ryan Cayabyab na aawitin ni international singing sensation Charis sa inauguration. At live mula rin dito sa Quirino Grandstand, saksi James Velasquez. James. Yes, Vicky, malalim na ang gabi pero puspusan pa rin ang pagsasanay ng mga personalidad na magtatanghal bukas sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay.
Magsasama-sama ang mga pinakakilalang pangalan sa larangan ng musikang Pilipino bukas para punuin ng musika ang inaugurasyon sa Quirino Grandstand. Gabi na mag-rehearse ang kapuso star na si Ogie Alcacid at kapwa-kompositor ng inaugural theme song na Bagong Pilipinas na si Noel Cabangon sa Quirino Grandstand. Ang dasal nila, sana'y isa puso ng bawat Pilipino ang mensahe ng kanilang nilakhang kanta. Alam niyo yung message nung kanta namin is about unity. It's about coming together. It's also a song about celebration. No? It's celebrating something that all of us, tayo pong mga Pilipino, have worked so hard for. Bithiin natin na maging katulad tayo ng isang bahaghari na may mga iba't ibang kulay. No? Yung mga kulay nito, kung ang bahaghari ay isang simbolo ng pagkakaisa. Simbolo na merong harmony. Kaninang umaga, nag-ensayo na rin ang Philippine Madrigal Singers at Kilyawan Boys Choir na mangunguna sa pag-awit ng 4 na koro. Matagal na raw nagsasanay ang Madrigal Singers dahil malaking karangalan daw para sa kanila na umawit sa inaugurasyon ng mga bagong pinuno ng bansa. Lumikha naman ng espesyal na areglo ng lupang hinirang si Maestro Ryan Cayabyab na aawitin ng international singing sensation na si Charis Pempenco. Bagamat karangalan daw na mapili para awitin ng espesyal na komposisyon, aminado si Charis na kinakabahan siya. Nakita ko na rin po yung ibang artist and kung yun nga po yung mga issue na nangyari po and hindi ko po sasabihin na talagang, magagawa ko po yung really perfect. Talagang itatry ko po na gawin po talaga yung tama na kung paano po yung tama na pagkanta ng national anthem. At hindi na nga maitago ng bawat personalidad ang kanilang pagkasabik na maging bahagi ng inaugurasyon ng mga bagong pinuno ng ating bansa bukas. Live mula din sa Quirino Grandstand, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan ang paglalagay ng huling detalye sa inaugural cake na may higanting imahe ng Malacanang. At bagong 3D camera ang gagamitin ng GMA News and Public Affairs sa coverage ng inaugurasyon ni Aquino at Binay. Balita ang hatid ng isang liga na katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Inaugural cake na may higanting imahe ng Malacanang, malapit nang matapos. At makulay na electric jeep na maghahatid kay incoming Vice President Jejo Marbinay sa Quirino Grandstand. Ready na rin. Halos patapos na ang inauguration cake na ihain bukas nang ipakita sa GMA News kanina. Buo na ang base ng cake na gawa sa 7 pinagtabi-tabing piraso ng baked walnut cake na binalutan ng fondant icing. Pati ang imahe ng Malacanang na gawa raw sa styrofoam na binalutan ng gum paste may forma na. Ayos na rin ang bubong at ilang detalye na lang, pwede na raw itong ipatong sa cake. Papalibutan ito ng yellow ribbon. Tinatapos na rin ang paglalagay ng dilaw na icing sa 1,000 vanilla chiffon cupcake na ipamimigay sa victory party sa Quezon Memorial Circle. Ready na rin ang barong ni Barangay Captain Eugenio Perez Jr., ang kapitang napiling magdala ng mga Biblia na gagamitin sa panunumpa ni incoming President Noynoy Aquino bukas. Kasabay ng imbitasyon niya sa inaugurasyon, dumating ang pinya barong. Na fit naman ang sukatin ng kapitan. Sadyang patahi pa raw ito mismo ni Aquino at nagkakahalaga raw ng 8,000 piso. May napili na ring barong si Vice President-elect Jejo Marbinay. Isang simpleng barong na may burdan ng kanyang logo sa harap at likuran. Nagawa sa 90% silk at 10% pinya. Ready na rin ang Biblia ang kanyang panunumpaan na nakasulat sa Filipino at niregalo pa raw ng simbahan ng Quiapo. Pati sasakyan ni Binay patungo sa Quirino Grandstand, Pinoy na Pinoy rin ang electric jeep o e-jeep. Dahil de kuryente at walang binubugang usok, environment-friendly ang e-jeep kaya ito raw ang napiling sakyan ng bagong vice-presidente ng bansa papunta sa kanyang inaugurasyon. Para sa saksi, Lay Alves nag-uulat. Bukod sa mga ordinaryong kamera, gagamit din ang espesyal na 3-dimensional camera ang GMA News and Public Affairs sa coverage ng inaugurasyon bukas. Ang makasaysayang panunumpa bukas ang unang presidential inauguration na mare-record in 3D. Saksi si Josh Villanueva. Hindi na bago ang mga 3D movies tulad ng Toy Story 3 at Avatar. Sa kuha ng 3D camera, ang isang bagay o tao ay lilitaw na tila kaharap mo lamang. Hindi madalas nagagamit sa news coverage ang makabagong teknolohiyang ito. Pero bukas sa inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino,
nakukunan ng GMA News ang buong seremonya ng 3D. Gamit ang makabagong kamera mula sa Panasonic, ito ang kauna-unahang 3D coverage ng inauguration ng isang head of state sa buong mundo. Of course, nakakakita na tayo ng mga 3D film, di ba? But this would be the first time na Panasonic had come out on 3D video. Bilang paghahanda sa coverage bukas, sinubukan ng GMA News ang 3D camera sa rehearsal sa Quirino Grandstand at maging sa press conference ni Aquino. Ang kampo ni President-elect Noynoy Aquino excited sa kalalabasan ng coverage na ito. Technologically, it changes the complexion of shooting even for the news. You're going to bring some excitement to it. Ang paggamit ng 3D camera ng GMA News ay bahagi ng aming hangaring subukan ang mga pinakabagong teknolohiya para sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita. Buong pagmamalaki naming gagamitin ito para sa marahil kauna-unahang presidente ng anumang bansa sa buong mundo na makukunan ang kanyang panunumpa on 3D. Abangan ang announcement kung kailan mapapanood ang mga kuha ng 3D camera. Josh Villanueva, ang inyong saksi. Makiigan, abangan niyo bukas ang continuing special coverage ng GMA News and Public Affairs, Panata sa Pagbabago. The Aquino Bina Inauguration, magsisimula po yan alas 5 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon. Susundan po natin si President-elect Aquino mula sa Times Street papuntang Quirino Grandstand sa kanyang pagtungo sa Malacanang hanggang sa inaugural street party sa Quezon Memorial Circle. Pwede rin kayong makibahagi sa aming pagbabalita tungkol sa inaugurasyon ng bagong presidente at vice-presidente. Mag-log on lamang po sa www.uscoop.tv para naman magpadala ng text at MMS. I-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod ang Reporter's Notebook at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang liga ng katotohanan. Live mula dito sa Quirino Grandstand. Ako naman, Arnold Glavio. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.